poder ng Pilipinas. Oras Obispo Maximo, Merciful Joel Porlares, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Kailangan magtampisaw sa ilog. Napudot, mainit. Nagtatampisaw ako lakay sa pawis. Sa pawis. Isang mainit na hapon Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Abay, Simbang Baklaran. 26 ng buwan ng Marso. Maximum suggested retail price ng imported rice. Kasadong hatakin daw pababa ng 45 pesos per kilo. Ayon sa Department of Agriculture. Taas pa rin yan. Bantang Zero Remittance Week ng OFWs hindi pipigilan ng Malacanang. Pero OFWs pinaghihinay-hinay. Bagong banat ni Vice President Sara Duterte na malulugmok sa basurahan ang bansang Pilipinas, binueltahan ng Malacanang. Pagkalap ng pirma ni dating Senador Gringo Honasan para pauwiin si dating Pangulong Duterte, hindi pipigilin ng Malacanang. Motion naman para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa kaso impeachment, pinanindigan ng Kamara pero ibinasura naman ng Senado. Maguindanao del Norte, rekomendadong isailalim sa COMELEC control dahil sa mga karahasan, ayon yan kay Chairman Garcia. Ilang magsasaka na nalugi sa kanilang pagsasaka na kumpirmang nagpakamatay. Pero hindi naman daw dahil sa bagsak presyong palay. Pagbisita sa bansa ng US Defense Chief, patunay ng Ironclad Alliance ng Pilipinas at Amerika, ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, Dagupan City, Mayor Belen Fernandez. Posibleng masapul daw ng pinakamainit na 47 degrees heat index ngayong araw ng Miyerkules. Tapos na yan, pahapon na. Pag-asa idineklara ang pagtatapos ng amihan season. Pinaghanda ang publiko sa mainit na panahon. At ngayon mahabigan sa detalye ng ating mga balita. Hit pa raw na mababawasan ang suggested retail price ng imported na bigas upang mag-reflect daw sa pagbaba ng presyo nito sa world market. Sa pahayag ng DA, sinabi ni Secretary Francisco Chu Laurel na ibababa ang maximum SRP sa 45 pesos kada kilo mula sa dating 49 pesos per kilo. Unang ipinatupad ng Department of Agriculture ang MSRP sa bigas noong January 20 sa halagang 58 pesos kada kilo. Ayon pa kay Laurel, bago ang pagpapataw ng MSRP ay naibenta ang imported na bigas sa halagang 64 pesos kada kilo sa kabila ng pagbaba ng global prices, tariff reduction at paglakas ng halaga ng ating piso.
Samantala, nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation ng Department of Agriculture para maimbestigahan ang mga magsasakang nagpakamatay di umano sa Nueva Ecija dahil sa mababang presyo ng palay. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsagawa na ng paunang investigasyon ang DA kasama ang kapulisan. Napag-alaman umanong may mga namatay talagang magsasaka pero hindi umano dahil sa mababang presyo ng palay. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na handa silang tumulong sa mga kaanak na mga magsasakang namatay. Gayun din sinabi ni De Mesa na patuloy sila sa paggawa ng mga hakbang para sa ikaayos ng buhay ng mga magsasaka. Narito si De Mesa. Muli po nakatutok ang DA sa issue na ito at ang una po yung NFA nga po ay tinaas na yung presyo doon sa sariwa nasa 18 yan, ang ngayon ginawa ng 19 at yung dry and clean naman ay tinaas na from 23 to 24 at patuloy na tinataasan. Ngayon ay gusto na ring taasan yung buffer stock ng NFA from 555,000 metric tons. Ngayon ay 880,000 metric tons. Roughly one-third na pwedeng i-harvest nitong galing sa dry season. So, patuloy po na gagawa ng mga hakbangin ang DA para po matulungan ang ating mga magsasaka ng palay. Samantala, hindi pipigilin ng pamahalaan ang anumang plano ng mga OFWs na huwag magpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ngunit umaasa ang Malacanang na walang lalabagin na batas at magiging makatwiran sana ang mga OFWs sa harap ng kanilang planong Zero Remittance Week. Ito bilang protesta sa pag-aresto kay Pangulong Digong sa The Hague. Muling nanawagan si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa mga OFWs na maging mapagmatsyag at iwasang magpapaniwala sa mga fake news at alamin ang katotohanan. Narito si Yusek Castro. Hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Samantala, nanawagan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga personalidad na humihikayat sa OFWs na magpatupad ng Zero Remittance Week na pag-isipan ang posibleng negatibong epekto nito. Ayon kay Enrile, dapat suriin ng mabuti ang naturang panawagan bago ito sundin. Nanawagan din ang Malacanang sa mga OFW partikular sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na manatiling kalmado sa kanilang planong Zero Remittance Week bilang protesta sa pagkakaaresto ng dating leader ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring maapektuhan ng naturang hakbang ang pamilya ng mga OFW. Matibay at matatag pa rin ang ekonomiya ng bansa. Ito naman ang paniniwala ni Senate President Francis Chis Escudero kasunod ng naranasang hidwaan ngayon sa larangan ng politika. Ayon kay Escudero, bumaba ang inflation rate mula 2.9% at naging 2.1% pa nga. Bumaba rin ang halaga ng ganoon din ang kalagayan ng unemployment rate sa Pilipinas. Habang tumaas naman daw ang collection rate ng BIR at ganoon din sa rating ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga rating agencies. Narito si Senate President Chis Escudero. Ang ating ekonomiya ay soundproof na, kaugnay sa ingay politika. Kung matitingnan nyo ilan sa mga basic economic indicators, hindi naman tila ito naapektuhan ng ingay ng politika. Mapa-impeachment man o itong kay dating Pangulong Duterte. Samantala, dumipensa ang Malacanang sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte na papunta umanong basurahan ang Pilipinas dahil sa Administrasyong Marcos. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na maaaring nasabi lang ito ng ikalawang Pangulo Sara dahil bulag umano ito sa mga ginagawa ng pamahalaan. Anya, sadyang hindi inaalam ni Vice President Sara ang mga programa at proyekto
ng administrasyon na nakatulong sa taong bayan. Nagpasaring pa si Undersecretary Castro sa pagsasabing ang kinakantsawan ni Vice President Sara na walang ginagawa ay nasa Pilipinas samantalang siya ay nasa ibang bansa. Narito si Castro. Ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Samantala, inirerespeto ng Malacanang ang plano naman ni dating senador at senatorial candidate Gringo Hunasan na mag-hain ng petisyon sa International Criminal Court para pabalikin sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Inanunsyo ni Hunasan ang plano nila sa Davao City na kasama si Davao City Mayor Baste Duterte na maghain sila ng petisyon sa ICC sa pamagitan ng People's Initiative o pagkalap ng mga pirma mula sa supporters ng dating Pangulo. Pero sinabi ni Palace spokesperson Yusek Claire Castro na kumonsulta muna sa legal team ni dating Pangulong Digong. Baka ito ay sinabing lamang sa International Criminal Court. Narito muli si Yusek Castro. Inan po siguro makipag-usap muna siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte, baka hindi naman po siya pansinin sa ICC. Sa iba pang balita, ibinasura ni Senate President Cheese Escudero ang petisyon na inihain ng House Prosecution upang padalhan ng summon si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Ayon kay Escudero, hindi legal na gawin ang gusto ng Kamara dahil nakabakasyon ang Kongreso at walang sesyon ang Senado. Diin ng Pangulo ng Senado, kapag hindi sumunod sa rules, ay lalo lamang mabibigyan ng pagkakataon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na questionin sa korte ang impeachment case laban sa kanya. Sa petisyon na inihain ng House Prosecution, hiniling nila na sagutin ni Vice President Sara ang kanilang isinumiting verified impeachment complaint noong February 5, 2025 sa mataas na kapulungan ng Kongreso na tatayong impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Pagka may sesyon ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng Senado. Hindi na kailangan i-memorize yan. Ika nga. Basic. Ba na nakikinig sa Love Radio. Samantala, nanindigan ng House Prosecution Team na mayroong legal na basihan ang kanilang motion na pasagutin kaagad si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Paliwanag ni House Minority Leader Marcelino Libanan, lead counsel ng House Prosecution Team, aktibo pa rin ang Senado sa mga gawain kahit nakareses, kaya walang dahilan para hindi sila umaksyon. Handa na rin ang prosecution panel na gampanan ang kanilang tungkulin kahit panahon pa ng kampanya. Matahanda ang naghain sinalibanan ng writ to issue summons para obligahin si Vice President Sara na sumagot, pero ibinasura ito ni Senate President Cheese Escudero. Sabi naman ng senador, kasalukuyan nakabreak ang Kongreso at Senado at hindi pa nagko-convene ang Senado bilang impeachment court. Sa iba pang balita, nagpahayag na si Senator Amy Marcos na sa tuluyan niyang pagkala sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa kanyang official Facebook account, pinuna ng senadora ang patuloy na paninindigan ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa The Hague. Kaugnay nito, ilalahad umano ng senadora sa mga susunod na araw ang mga natuklasan niya kung saan malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyon
negosyo na salungat sa kanyang mga paninindigan at prinsipyo. Dahil dito, hindi na anya niya magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Nanindigan ng presidential sister na patuloy siyang magiging independent candidate dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat umanong manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Naku, isang election officer kasama ang kanyang misis tinambangan at napatay kanina umaga sa Maguindanao del Norte. Ay bala po isa ilalim sa COMELEC control ngayon ang nasabing probinsya. Samantala, pagdalaw sa bansa ni US Defense Secretary Defense Secretary ng Amerika, patunay daw na matibay ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Samantala, Dagupan City posibleng maideklara o maitala ang pinakamainit na klima sa 47 degrees heat index ngayon. National Security Council wala daw nasagap na banta sa seguridad kaugnay ng selebrasyon ng 80th birthday ni dating Pangulong Digong. Security escort naman ni Senator Bato de la Rosa binawasan at hindi inalis ayon naman sa Philippine National Police. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Para sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Alan Racho, abang bilis na oras. 4:25. RH Break Time. Oras sa Miss Teya. Alas 4:31. At bago ang detalye nating mga reports, mga balita, abay nasibang magkapera mga kuya mga ateng. Mag-enjoy pa kayo. Abay sumali lamang sa photo contest ng PAGCOR, ha? Ayan, gamit ang inyong mga cellphone, camera o kaya drone. Ito ang PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layunin ng photo contest na ito para ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, mga tulay, mga seaports, airports at ibang pag-unlad ng ating ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng tatlong categories: conventional, mobile at drone. At 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. At para sa karagdagang detalye, mag-log-on lamang, punta na kanilang website sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. At ngayon sa ating mga pagbati. Bati mo natin happy birthday si Governor Dodo Mandanas ng Batangas. Gob. Alagang pabarik diyan. At happy birthday din kay Noble R.R. Paulino ng Olongapo City. Binabati siyempre ng Mayor Don. Si Kuyang Mayor Lenje Paulino, ha? At ang kanilang rock and roll daddy, most worshipful Roland. At siyempre si ating Cynthia Paulino. Alabatayan Kuyang RR. At happy birthday din kay Kuyang Esdra sa Pahutagana. Pagbati mula kay Bishop Ephraim. Happy birthday pa kay Kuyang Marlon C. At happy birthday din kay Maria Waywaya Makalma mula kay Carl, Paeng, Mika and Putin. At happy birthday din kay dating Pangulong Digong Duterte sa Biyernes. 80th birthday. Paano kaya niya isa-celebrate, Lakoy? Oo nga ha? At binabati natin congratulations sa mga
ilan sa mga bagong appointees na mga judges. Congratulations sa Judge Rosel Ann Katipay David, ang bagong judge ng Metropolitan Trial Court Branch 14 sa Manila. At ganoon din si ating Judge Ria Cabrera, RTC din sa Manila. Congratulations mula kay Kuyang Bong Cabrera at kay Judge Katipay mula kay paring Boy Katipay. At ngayon alamin nga natin, mga kaibigan, meron nga bang mga magsasakang nagpakamatay sa Nueva Ecija? Ilan ang nagpakamatay? At ang dahilan ba ng pagpapakamatay ay dahil nga ba nalugi sa kanilang pagtatanim ng palay o kaya sibuyas, bawang, ano ba? Nasa ating linya si dating Congressman Argel Kabatbat ng Magsasaka Party List. Congressman Argel Kabatbat, sir, magandang hapon. Kuyang Kong. Ay, magandang hapon, Kuyang Deo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, Congressman Kabatbat, sir. Meron na po ba kayong mga datos kung ilan talaga ang nagpakamatay na magsasaka dyan sa Nueva Ecija? At ano ang dahilan? Okay, Kuyang. Ito, last year, nung nasa Nampikwan tayo, itinuro sa akin yung puno kung saan nagbigti yung isang magsasaka. Wow. Pero hindi ko na nakausap yung pamilya, basta naikwento na lang sa akin. Meron ding nasabi sa akin sa kuya po, hindi ko rin naman napasyalan yung pamilya. Ang talaga pong napasyalan ko, noong may nagpakamatay sa Linnek na magsasaka. Namumorsyento lang po kasi ito eh. Ibig sabihin hindi po talaga siya may-ari ng lupa. Nakikiporsyento lang. So magsasaka siya. So nung nabalita ko nagpakamatay, hindi naman pala nila maipa-autopsy kasi sinisingil sila ng 15,000. Wala nga silang pera kaya nga siya patiwakal na lang. Ang sabi ng kanyang asawa, ilang beses na raw silang pinabarangay. Hindi na nila mabayaran yung kanilang utang. Kaya nagdesisyon na po na gano'n yung lalaki na nagpakamatay sa Linnek, Barangay Linnek. Kuyang, yung sumunod po, ito yung pinaka-latest. Ito yung sa Barangay Faigal. Sa Gimba din. So, nandun lang din naman ho ako. Doon naman ho talaga ako nakatira. Doon ako lumaki. Di pinuntahan ko, tinanong ko kung bakit nga po nagpakamatay. Ang sabi nga, sa sobrang hirap na nga daw ng buhay, 6 yung anak, yung isa tumigil na nga, grade 10. Walang-wala po talaga. Hindi pa nga po umaani daw hindi pa nga po anihan, nagsasalita na nga po yung lalaki na talagang mukhang malulugi sila. At bukod sa baon na sa utang, mukhang wala rin kikitain. Kaya yan po yung mga binigay sa aking mga impormasyon ng mga pamilya na pinuntahan ko. So yan po ang dahilan. Ano pong naiisip ninyong intervention para matigil ang mga ganitong pangyayari, sir? Actually, ang hirap ngayon natin, paano ba mapipigilan? Alam nyo, tingnan natin kung anong dahilan. Ang dahilan ay dahil wala silang pag-asa. Alam nyo naman, pagka ang tao may pag-asa pa, hindi naman ho yan na magre-resort sa ganyan Hindi naman yan magpapakamatay kung nakakita pa siya ng pag-asa. Ibig sabihin, pakiramdam niya, wala ng pag-asa. Kaya sa tingin ko po, ang kailangan talaga nating ibigay ngayon sa mga magsasaka natin ay pag-asa. Bigyan naman natin sila ng pag-asa. Ang nangyayari po ng sibuyas, bagsak ang presyo ng kamatis. Halos lahat na lang po ng itanim na magsasaka ay nagbagsak na. Puro imported na lang po tayo. Paano nga po naman natin sila mabibigyan ng pag-asa? So yan po ang talagang idinudulog natin sa gobyerno na sana mabigyan naman ng pag-asa yung mga magsasaka. Ayan. So kumpirmado na dahil sa pagkalugi, nahirapan na sa pagsasaka, sila ay nagpakamatay. Actually, yun nga nagsalita nga po ang si Asek Arnel de Mesa na fake news daw ito. Hindi daw totoo na presyo ng palay na mababa ang dahilan. Actually, kung babalikan nyo po, mukhang ako yung pinatatamaan kung babalikan yung aking pinost sa Facebook, ang sinabi kong dahilan doon ay una, yung sa Barangay Linnek, dahil nga nabaon sila sa utang at hindi sila makabayad. Yung ikalawang post ko, ang binanggit ko doon ay talagang naghihirap na. Talagang hirap na yung tao. Talagang mahirap sila. So
So wala naman akong binanggit na ang dahilan ay yung 14 pesos. Kaya lang, nung binanggit yan ni Arnel de Mesa, ay naisip ko, nga naman, hindi fake news na nagpakamatay yung mga magsasaka. Tapos sinasabi nga niyang fake news daw na 14 pesos. Pero dahil sa sinabi niya, mukhang 14 pesos ang dahilan kung bakit nagpakamatay. Kaya nga po nung nilabas yan ni Arnel de Mesa, pinuntahan ko po yung taga-Faigal. Tinanong ko lang, nabanggit ba talaga sa iyo nung asawa mo na yung tungkol sa presyo ng palay? Sabi, opo, nabanggit. Doon, for the first time, nasabi sa akin na ang dahilan pala ay yung baba ng presyo ng palay. Kaya maraming salamat po, Asek Arnel de Mesa. Dahil sinabi mo yan, kaya nakumpirma ko na talagang presyo ng palay pala ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Maraming salamat po, Asek Arnel de Mesa. Ayan, okay. Congressman Kabatbat, sir. Ayan, maraming salamat. At sana nga ay maaksyonan ng gobyerno, ng Department of Agriculture at hindi na masundan pa ng pagpapakamatay ng ating mga kapatid na mga magsasaka. Thank you and good afternoon, Congressman. Maraming salamat po, Kuya, at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay tayo. Mabuhay po kayo. Mahabigan dating Congressman Argel Kabatbat ng Magsasaka Party List. Samantala sa ating mga reports sa National Security Council, walang nakitang banta sa seguridad kaugnay sa idaraos na Birthday Party, birthday celebration ng dating Pangulong Digong Duterte sa March 28, araw ng Biyernes. Arrest number 14. May mga rally-rally ba rito? Ayan, may rally ba sa Davao? Oo nga. At meron bang rally ulit doon sa The Hague, the Netherlands? Arrest 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, mahigpit na binabantayan ng National Security Council ang sitwasyon ng seguridad sa bansa. Kaugnay ng nalalapit na selebrasyon ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na sa ngayon ay wala silang namomonitor na significant threat. Kaugnay ito ng inaasahang mga aktibidad sa kaarawan ng dating Pangulo sa Biyernes, March 28. Narito si ADG Malaya. We are monitoring closely the situation. And as mentioned by yung ating Armed Forces of the Philippines, Vice President kanina, wala pa naman kaming monitor ng significant security threat. Good relation to the kung ano mang pwede mangyari sa March 28. Sa press briefing, sinabi naman ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida na nakahandang sumuporta ang militar sakaling humingi ng tulong ang Philippine National Police. Ayon kay Larida, bahagi ng mandato ng AFP na suportahan ang PNP sa law enforcement operations, pero tumanggi munang magbigay ng detalye kung may paghahanda ang pulisya para sa Biyernes. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero wala namang red alert na order, Miss Let, ang ating Commander-in-Chief? Walang ganoon, Lakay, wala. Okay, chill lang. Ayan. Edi magpadala din ng cake. Ayan. Oo nga. Oo nga. Actually, tinatanong nga, Lakay, kung may birthday message. Ayan, birthday message. Ayan. Wala. Sabi ni Yusek Claire, ipapaalala niya kay Presidente na birthday ng dating Pangulo sa Biyernes. Yung ambassador natin sa The Netherlands, baka pwede magpadala ng pansit. Wine. Pwede ba yun? Pwede ba sa loob yung wine? Bawal. Bawal? Ayan. Anyway, pero sabi ni Vice President Sara, bawal daw magpadala ng pagkain doon. Ang kinakain lang daw yata sa loob, yung luto sa loob ng kulungan. Okay. Hindi, ayaw nila i-taste test, laka yung adobo, ganyan. Oo nga, Okay, bihod. Oo. Ano pagkain sa Davao? Yung lechon. Bihod ni Aling Kinilaw si Luz, Aling Luz Kinilaw. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, mga gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ipagpapatuloy ni Senator Bongo. Ano yung mga gawain ito? Idetalye mo, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, nangako si Senator Christopher Bongo na kanyang ipagpapatuloy yung mga gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaarawan. Ito ay sa nalapit na ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte na sa kauna-unang pagkakataon ay sa Netherlands na ipagdiriwang.
Ayon kay Go, simple lang ang taunang birthday party ng dating Pangulo. Ngunit ang hindi makalimutan sa nakalipas na 24 na taon ay ang pagbisita at pagpapakain sa mga cancer patients na mga bata sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City at ganoon din ang pagbisita sa mga home for the aged. Muling nakiusap si Senator Go na sana ipagpatuloy din ang ating mga kababayan na ipagdasal ang dating Pangulo. Nagpasalamat ito sa mga kababayan natin na nagpapakita ng suporta sa dating Pangulo sa Pilipinas man o ganoon din sa ibang bansa. Ito si Raymond, Mayor. Anong sabi ni Senator Bongo? May mga rallies nga ba sa Davao dito sa Metro Manila bilang ewan ko kung protesta o pagsuporta, pagdiriwang sa birthday ni dating Pangulong Digong? Walang binabanggit na ganun, Mayor, pero kung meron man daw magtitipon-tipon ay hindi naman nila pipigilan yun para lang ipahayag yung kanilang pagbati sa dating Pangulo, lalo na at doon mismong kanyang kaarawan, Mayor, sa araw ng Biyernes, March 28. Ayan, alamin na, abangan na lang natin na Mr. President, may celebration ba rito? The order is dead or alive. Ibang order yan lang. Short order yan. Okay. Maraming salamat, Raymond. Balik sa iyo, Mayor, at sabi sa iyo. That is a freedom of expression. Alam pala ayan. Magkukusa kaya ang ICC Lakay na bigyan siya ng special na meal kasi birthday niya, di ba? Oo nga, pagka ba nagbe-birthday ang mga nasa Oblo, may ipakik din kaya? Correct. Oo, may spaghetti. Ayan. Lumpia man lang. Panawagan na zero remittance sa kinundina sa Kamara, kasabay na apela na huwag gamitin ang mga OFW sa politika. Sino may sabi niyan? Arrest number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayateya, wag idamay sa bangayan sa politika ang ating mga overseas Filipino workers na tinaguriang mga bagong bayani. Itong apela ni Representative Marisa Magsino ng OFW Party List sa panawagan ng zero remittance na ilang grupo ng mga OFW, partikular sa Europa. Sa panawagan, hinikayat ng ilang grupo ng mga OFW sa iba mga kababayan natin na wag daw magpadala ng pera mula March 28 hanggang April 4. Pagpapakita daw ito ng simpatya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at protesta naman sa pag-aresto ng International Criminal Court dahil nahaharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo. Gate ni Magsino, walang kulay ang pagsusumikap ng ating mga kababayan sa ibayong dagat at bilang mga Pilipino, malaki ang kanilang ambag sa ekonomiya ng bansa. Pakiusap ni Magsino, huwag nang idamay pa ng ilan lamang ng mga OFW groups ang iba pa nating mga kababayan na nasa abroad sa issue ng pamumulitika. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Ayon ni dating Pangulong Digong na ng lechon, spaghetti, pansit. Ano gusto, Lakay? Chicken sandwich. Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Ayun pala, nasa pool din Chicken natin. sandwich. Samantala, security escort ni Senator Bato binawasan at hindi inalis. Epekto ng COMELEC resolution ayon yan sa Philippine National Police. At ang detalye ibibigay sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Mistea, pinabulaanan ng pambansang pulisya na tinanggalan ito ng buong security detail si Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, utos ng COMELEC Resolution number 11067 na i-recall ang mga security escort ng mga opisyal ng gobyerno para maiwasang magamit ito sa panahon ng halalan. Sa katunayan, Enero pa umano binawi ng Regional Police Security and Protection Group ang dalawang security personnel na binabanggit ni Senator Bato. Kamakailan lamang, paalala pa ni Fajardo, may 4 pang bantay na natitira kay De La Rosa dahil may basbas sa mga itong maging security ng opisyal mula sa COMELEC. Pakinggan natin si General Fajardo.
Nakalimutan marahil banggitin ng ating kagalang-galang na senador na meron pong nakadetail sa kanya na 4 na protective security personnel na meron po yan na approve na certificate of authority or exemption from the COMELEC. At tatagal po yan, yung authority po na yan hanggang June 11, 2025. Dapat idadalawa lang ang limit ng PSP o protective security protection ng isang o police security protection ng isang individual sa ilalim ng election period. Pero sobra pa nga ang naitalaga kay Senator Bato na nakadepende sa kanyang threat assessment. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Crame. At malungkot na balita, Miss Thea, dahil isang batikang abogado, talagang hindi lang di kampanilya, di kampana. Ayan. Malungkot po nga balita, mga kuyang mga ateng, lalo sa mga taga McKinney, Pampanga. Ayan. Hindi kita malilimutan. Hindi kita dahil ang dating Solicitor General, dating gobernador ng Pampanga, at kasalukuyang director ng Philippine National Bank na si Attorney Estelito Mendoza ay sinundo na po ni Lord sa edad na 95. Aba, 95 na pala siya. At mismo nga si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang nag-anunsyo sa pagkamatay ng batikang abogado. Dahil si Attorney Mendoza ay nagsilbi bilang Solicitor General at Minister of Justice at naging miyembro din ng Batasang Pambansa. Agad ipinabot ni Manong Gianni ang kanyang pagkidalamhati sa pamilya ni Attorney Mendoza na dati niyang senior sa UP College of Law. Ayan. At siya po ay abogado rin ng mga marami. Ayan, na maraming nagkaroon ng kaso. Katulad na lamang ni Senator Bong Revilla. Naging lawyer din ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan. Madami nang nagdaan sa kanya mga prominenteng kaso at tao lakay. At in fairness, halos lahat ng mga hinawakang kaso ni Attorney Estelito Mendoza ay naipanalo. Wow! Lupit! Magaling, bukod sa magaling, ma-impluensya pa. Ayan. At nire-respeto ng mga nasa judiciary. At sa dami ng kanyang natulungan din noong siya ay nasa gobyerno, abay may mga abogado, may mga fiskal, may mga judge, may mga justices na nagmamano sa kanya. Ganyan. Lupit talaga lang. Yes, ganyan kagaling ang Attorney Estelito Mendoza. Standby sa iba pang mga reports. Standby Noche Kakas, standby Josa Cruzat. Oras, Miss Thea. 8 minuto bago mag-alas 5. Balikan natin ang mga reports. Isang babae inaresto. Babaeng dalaw inaresto dahil sa pagtatangkang magpusilit ng droga sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sino siya, Noche? Misis ba na isang kakosa sa Oblo? Aris number 27, Noche Kakas. Please come in. Noche. Bakit ng hapon na lakay at Miss Thea, arestado ang isang babae matapos mabuking lakay ang itinagong droga sa kanyang ari lakay sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Sa Perta? Ayon sa report, sa lakay, sa private part talaga lakay. Ayon sa report na nakarating kay Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Catapang Jr., dadalaw sana lakay sa isang person sa Deprived of Liberty o PDL, itong babaeng suspect. Preso ka mo, pinapahirap mo sarili mo. Sige, tapos
dumaan sa full body scanners lakay. Dito na-discover ang droga na nakasilid sa isang kondom lakay. Kahit ilagay sa ari, nadidetect pala. Nadidetect na x-ray noche? Oo, nadetect lakay yung droga kasi yung... Ba't ang dami? Ilang kondom ba? Ayan, ang dami ano yan. Ano lang lakay talagang ang sabi nga nung mukhang sanay na ito lakay itong babae na pag-posted ngunit dahil nga doon sa high-tech na yung device ng Bucor na booking kasi bawal na kasi lakay yung slip search sa lakay yung pag-i-squatin mo yung babae para si dati before na may nangyari rin ganun lakay na pinasok din sa ari at pinag-slip search at nagkaroon nga ng issue doon kaya ditong pamamagitan ng full body scanners lakay so is x-ray na lang Oo, makikita talaga lakay yung mga substance kung mayroong nilunok o mga ipinasok sa katulad ditong private part ng babae. At sa ngayon lakay ay nasa kustodiyan. Parang bata pa noche Oo, medyo may ano pa lakay medyo bata pa pero hindi na dinisclose yung pangalan. Pero may mga pangalan naman. May pangalan naman dito lakay pero hindi na dinisclose pati yung at nabuking nga at hinarang ng corrections officers ng Bucor kaya na-aresto yung suspect. Sa ngayon ay nasa kustodiyan na ng Muntinlupa City PNP itong lady suspect habang yung droga lakay ay turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency. Arit sa 27, Noticakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Sa iba pang mga balita. Patay ang isang election officer at ang asawa nito matapos tambangan ang sinasakyang SUV sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa report ni RH19 June Dimakutak, patungo sa kanyang opisina sa Dalican ang election officer na si Attorney Maceda Lidasan Abo kasama ang kanyang asawa na si Jojo Abo nang tambangan ang mga hindi pa nakikilalang sospek. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis at inaalam ang motibo sa krimen. At dahil nga sa pananambang at pagpatay sa isang election officer na damay ang kanyang misis sa Maguindanao del Norte, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na irerekomenda niya sa COMELEC and Bank na isailalim na sa COMELEC control ang nasabing bayan sa Maguindanao del Norte. Sa ngayon ay wala pa nakitang motibo sa krimen at usapin ay at ito ay pinaubaya sa investigasyon ng pulisya at militar. Nato si COMELEC Chairman Boy George Garcia. Ako mismo ay magre-recommend sa Commission and Bank na ang Dato Udin Sinsuat ay ilagay sa COMELEC control upang kahit paano kasi may mga ilan ng karahasan na nangyari nitong mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa COMELEC controls. At sa balitang showbiz, Miss Thea. RC Munoz magbabalik big screen matapos ang huli niyang pagbida noong 2019. Ang detalye bibigay sa atin ng Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa! Miss Thea Talakay, balik sa big screen niya ang actress na si RC Munoz matapos ang huli niyang pagbida noong 2019 sa pelikulang Open. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni RC na surreal para sa kanya ang makitang muli ang kanyang sarili na bibida sa isang pelikula. Kwento ni RC, nang mabasaan niya ang script ng movie na Sinagtala, ay alam niyang parang sa kanya talaga ang karakter na si Carla. Ibinahagi rin ng actress ang dahilan kung bakit siya nagpahinga muna sa paggawa ng mga film at TV show. Ayon kay RC, marami siyang sinubukan na pangarap. Pero hinayaan niya ang universe na ibato sa kanya ang Sinagtala na agad niyang winelcome. Giit ni RC, umpisa pa lamang ito sa madami niya pang ilalahad na inspirational movies. Mapapanood naman ang pelikulang Sinagtala sa mga sinehan sa April 2. Bukod kay RC, pinagbibidahan din ito ni na River Cruz, Grace de Castro, Rian Ramos at Matt Lozano. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long with a many winding. Maraming salamat, Miss Josa Cruzata. At sabi nating business correspondent, Mr. Michael is my guy. How much, Lakay? Aba, mukhang tumaas na naman ang bumagsak na naman ang halaga ng piso. Tumaas ang dollar. Wala nga talaga nag-remit, Lakay? Abay, sa 28 pa yata. Ay, sa 28 pa pala yun. Abay, nagsara pa ang palitan ng dollar ating mga misis. Ngayong hapon, 57 pesos and 69 centavos per dollar. 9 centavos, Lakay? Kahapon 57.60. Ayan, tumaas ng 9 centavos. Wow. Tago yung dollar mo, bakit? Baka maging... Wala na nga ako may tago lang. Oo nga pala, inubos mo na sa Ubus Portugal. na. Portugal ka ba nagpunta? Ayan. Awanin! Hindi ako nakaabot sa Netherlands. Ayan, inubos sa pambili ng suriso. Port wine. Ha? Port wine. Port wine ba? Hindi mo pa iniinom, no? Ganun ba? Naka-display nga. At ayan, nakabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! Oras! Parang sardinas. Alas 5:05. He ain't heavy. He's my brother. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha.